So, automatic po yun. Yung ang edad last 2013, last year ay 30, magiging 31, 32, 33, so forth and so on. Yung mga 69, magiging 70. So, may nadadagdag po sa atin. Amen. Bukod sa katotohanan na 2014 at 2013, naging 2014, so additional 1 year. Personally po yun na nangyayari sa atin. At the same time, sabi ko nga, may nababawas din naman. Habang ikaw ay nagkakaedad, ano yung nababawas sa'yo? O nababawasan ka ng lakas. Alam po natin ito, given na ito, na yung resistensya mo, yung lakas mo nung ikaw ay 18 years old, ay hindi na kayang ibalik ngayong ikaw ay 40 o 50 years old. Kaya nga kahit po sa mga athletes, meron silang tinatawag na dumarating sila sa point ng retirement kasi nga hindi na nila kaya. Lalo na yung mga physical na laro. Alam niyo po ba, si Manny Pacquiao, kahit hindi niya ideklara, hindi pa niya dinideklara, ako na ang nagsasabi o magsasabi na malapit na siya sa pag-retiro. Siguro mga 5 years from now, baka hindi pa nga. Kasi 34 na po siya ngayon eh. So kung 5 years from now, magiging 39 siya. At sa mga boksingero, sa boxing, yun po yung mga retirable age. Siguro kung kayo ay enthusiast ng UFC, yung mga larong ganon, alam niyo po yung isang dating kinikilala na si Anderson Silva, ay yung huling laban niya ay nabalian siya ng paa. Pero halos talagang nasubaybayan ko yung mga laban niya nung siya'y kabataan, yung kapusukan ng talagang magugulat ka. Napakagaling na taong ito. Ibig sabihin, may nadadagdag, at the same time may nababawas yung health natin. Kaya yung mga magaganda ngayon, darating ang panahon, mga ilang taon mula ngayon, bakas na lang ng kagandahan. Pero wala na talaga yung actual na ganda. Kahit yung mga matitikas ngayon. Diba? Nabanggit ko nga si Brother Vic, panahon na early 20s ni Brother Vic, manginis na siya. Ang dapat ng bibig mo. Tapos namimintog-mintog ang mga muscle niyan. Sabi ko nga hindi mo gugustuhin makipagbulok kay Brother Vic ng panahon ng early 20s niya. Pero ngayon bakas na lang. At least may bakas. So normal po yun. Bukod doon mga kapatid, mapapansin natin sa ating pamumuhay, sa bawat pagdagdag ng taon, sa bawat panibagong taon, merong pagdagdag din ng presyo. Napansin po ba natin yun? Na dati yung presyo noon ay mababa, pero pag At katumbas na ng pagdagdag ng presyo, may pagbabawas din. Yung laki ng bibilin mo, nababawasan. Yung timbang, nababawasan. For example na lang, yung pandesal. Dati ang pandesal ng mga ilang taon na nakalipas ay 3 kagat pa, 3 subo. Ngayon, 1 subo lang. Parang kulang pa. Maging yung mga nagbibiling gulay sa palengke, tumataas, may nadadagdag, may nababawas. Tumataas, nadadagdag yung presyo, pero yung bugdikis niya ay nababawas. At maging sa church, mga kapatid, napansin niyo po ba yun? Observe niyo ba yun? Sa church, may mga bagay din nadadagdag, mga activities, mga nadadagdag na ginagawa o gawain. Tapos may nababawas din. May mga hindi na ginagawa. At kuminsan, pati sa member, may mga nadadagdag na member, and later on, may mga nababawas din. Ipag-pray natin, huwag tayo yung mabawas. Pakisabi sa katabi, huwag ikaw yung mabawas. So yung dagdag at bawas, increase and decrease, is a reality. Can you say amen? Amen. It is a truth, it is a fact, and it is a phenomenon. Kaganapan po yan eh. Pangyayari yan, katotohanan yan.
na sa bawat pagbabago ng taon, pagdaragdag ng taon, pagpapalit-palit ng panahon, may mga nadadagdag sa atin o may mga naidaragdag sa atin, at the same time may mga nababawas sa atin o tayo rin naman ay nababawasan. At alam niyo po ba, ang Bible o ang Word of God ay hindi po silent pagdating sa bagay na yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Basahin po natin ang Luke chapter 2, 52, John chapter 3, verse 30, and 1 Corinthians 13, 11, and 12. Unahin po muna natin yung Luke chapter 2 sa 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. And Jesus increased. Nadagdagan po siya in wisdom, and He also increased in His stature, physically. Yung kanyang murang katawan, batang katawan ay nagbinata hanggang sa naging katawan ng isang lalaki, man. And also, He increased in favor with God and man. John chapter 3, verse 30. Sabi naman po dito, sabi ni John the Baptist, si Juan Bautista, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba o mababa. He must increase, but I must decrease. Sabi ni John the Baptist, dapat si Jesus ay madagdagan, mag-increase, habang ako naman ay naibababa o nag-decrease. So merong increase and decrease. 1 Corinthians 13, verse 11 hanggang 12. 1 Corinthians 13, verse 11. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Siyempre, nag-iisip akong gaya ng bata, nagdaramdam gaya ng bata, kumikilos na gaya ng bata. Ngayong naganap na ang aking pagkatao, so malaki na siya, hindi na siya bata, kundi man na, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sa 12, sapagkat ngayon malabo tayong nakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin ang mukhaan, ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko na gaya naman ng pagkakilala sa akin. Bukod dyan mga kapatid, naalala ko yung sabi ni Jesus kay Peter, John chapter 21. Sabi niya, Pedro, nung bata ka pa, nagdadamit ka katulad ng bata. Pero dating panahon, ikaw ay lalaki. Nung bata ka, kung saan gusto pumupunta ka. Pero ngayon, lalaki ka, ngayon malaki ka na, iba na. Dadalhin ka doon sa hindi mo idig na lugar. So makikita po natin doon sa mga pangungusap ngayon, meron mga childish things na mababawas o wawala sa iyo. At meron namang mga manhood o adulthood things na madadagdag sa iyo o sa atin. Kaya so kung tawagin ngayong umaga ang paksa na ito na ating pag-aaralan o pag-uusapan, increase and decrease is an equilibrium of life. Actually, pwedeng gamitin yung word na balance. Pero mas pinili ko pong gamitin yung word na equilibrium. Kasi yan din po ang katumbas niya. Ang ibig sabihin kasi ng equilibrium, balance. Pag tinignan po natin yung synonyms ng equilibrium, isa sa synonyms niyan, balance. Pag tinignan naman po natin yung synonyms ng balance, ang isang synonyms niyan ay equilibrium. Ginagamit po yan sa tinatawag na physics, sa chemistry, yung word na equilibrium. Na magkaiba siyang pwersa, opposite force, pero equal effect. For example, itong bagay na ito ay bumubuga siya ng 100% pabuga. Ito namang bagay na ito ay sumilibog siya ng 100%. So magkaiba yan, opposite force. Pabuga, pahigop. Kung ito'y bumubuga ng 100%, humihigop ng 100%, balanse lang po yan. Parang exhale and inhale. Magka-opposite po yan. Magkaiba yung inhale at exhale, di ba? Yung exhale, palabas, pabuga.
Yung inhale, papasok, pahigo. Magkaiba siyang opposite na pwersa, pero balanse siya, kaya may balance yung ating paghinga. Alam niyo po, nung matuto po akong magbuhat, I found out na yung inhale at exhale, napakahalaga po pala yan, maging yung proper timing sa exercise. Na kapag ikaw ay pagpapwersa, ang labas ng iyong hininga ay exhale. Tapos inhale. Samantala, ang tagal ko kong ginagawa na yung palabas ko ay pahigo. Baliktad pala. So may hindi, pag may ganung bagay, may hindi balancing nangyayari. Pero yung nga, ang ibig sabihin ng equilibrium ay balance. Kahit po sa boxing tingnan niyo po yung mga boxer. Pag sila'y bumigay, sabay ng buga ng exhale, sabay ng pwersa, kaya malakas. Napakahirap naman po na pahigop yung mo, tapos pasunto pa. Kahit nga po sa pag-iri, sa mga laro ng anak, o sa mga subukan nyo kung umiri ng pa-inhale kayo, pero pa-iri kayo. Ang hirap kaya. Anyway, tapos na po tayo doon. Gusto ko lang po kasing makuha natin, maging malinaw sa atin, what is equilibrium? So, equilibrium or increase and decrease is an equilibrium of life. Yung pagkadagdag at yung pagbabawas ay balanse po ng buhay. Ngayong 2014, mga kapatid, panibagong taon. Since ito ay fact, truth, pag sinabing phenomenon, occurrence, kaganapan, so, may mga madadagdag talaga sa atin, whether we like it or not. May mga bagay na madadagdag, may dadagdag sa iyo. At the same time, may mga bagay namang mababawas sa iyo o mababawasan ka. Pero ito po yung, nung tinanong ako ng isang kapatiran, Pastor, ano ba yung magiging theme natin for this year? So, nag-iisip, pero meron na akong idea, since bago pa lang dumating ang taon, ako po'y nagpipray na, yung ating hakbang umove for this year 2014. Ang hinahanap ko na lang ay yung verse. At salamat sa Panginoon, pinaalala sa akin ng Panginoong Diyos, basahin niyo po yung Isaiah 54, 2 and 3. Yun po ang verse yan Isaiah 54, 2 and 3. Enlarging this year's left and right break forth. Pagpapalawak o pagpapalaki sa gagawin po ng Diyos sa taong ito na paglago, pagsulong, kaliwa, kanan at kaliwa o kaliwa at kanan. So yan po yung sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung babalikan po natin ang ating topic, mga kapatid sa Panginoon, increase and decrease is an equilibrium of life. What are the things that should be increased to us? Or that should be added? Ano-ano po bang mga bagay na dapat madagdag sa atin o magkaroon ng increase? Sa inyo po palagay. Ano-ano ba yung mga pangunahing bagay na dapat madagdagan ka ngayong taong ito? Dapat madagdag sa iyo yan. Hindi ko sinasabing, ang pinag-usapan po natin dito, hindi kung wala o meron. Meron na po tayo. Pero kinakailangan madagdagan. Kasi talaga namang may pagdaragdag na mangyayari. Number 1, yung tinatawag na our love for God. Things that should be increased to us. Number 1, our love for God. Sa Matthew 22:37, sabi po doon, love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, with all your mind. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mga kapatid, pagdating sa pag-ibig, dapat lagi nating on top of priority ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya, pagbiruan ng mag-asawa, hindi na po nakakapagtaka yun sa mag-asawang Kristiyano. Alam mo, sweetheart, number 2 ka sa akin. Hindi magagalit mo yun. Kasi si Jesus ang number 1. Amen.
Ang hirap mong ilagay na pangalawa si Jesus. Kaya nga sa buhay ng mag-asawa, lagi nasa itaas si Jesus. Triangle, di ba? Si Jesus, lalaki at babae. Matibay yan na stature o struktura. Ay, hindi yan kayang basta-basta buwagin o hindi yan mabubuwag. Pag si Jesus nasa gitna, nasa taas, ito yung lalaki, ito yung babae, yung nag-a-apple sa kanila, I'll tell you, mga kapatid ko sa Panginoon, yan yung tamang struktura ng Biblia patungkol sa pamilya. Ang Panginoon at ang pamilya, ang mag-asawa, tapos mga anak. Hallelujah. Dapat po madagdagan yung pagmamahal at pag-ibig natin sa Panginoon. Alam ko po, mahal na natin ang Diyos. Amen. Iniibig na natin ang Diyos. Pero dagdagan pa po natin. Kaya po ba natin yun? Kasi po, ang tendency ng love habang tumatagal ay nababawasan. Kaya nga sa Bible, sa Apocalypse, di ba, sabi doon, there is one thing that I against you. I have one thing against you. They has forsaken thy first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi po ang unang pag-ibig, hindi po basta-basta naiiwan ng instant yan. Nababawasan na nababawasan na nababawasan. Kaya yan po ang ingatan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Na sa bawat pagdagdag ng taon, tumataas yung degree, yung level ng pagmamahal at pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Kasi alam niyo po, pag nadadagdagan yung pag-ibig at pagmamahal natin sa Panginoong Diyos, kay Jesus, nadadagdagan din yung pag-ibig natin sa ating sarili. Hindi po masamang mahalin ang ating sarili. Amen. Lalo na kung wala na nagmamahal sa iyo. Wala na nagmamahal sa iyo, hindi mo pamamahalin sarili mo. Amen. So, for example, wala na nagmamalasakit sa iyo, hindi mo pamamalasakit na ng sarili mo. Lalo na kung wala, dumating sa point na wala nang pumupuri sa iyo, lahat din na down ka. Meron ka pang isang option, purihin mo ang sarili mo. Ay, ang galing-galing ko. Wala silang tiwala sa akin, ako tiwala ako sa sarili ko. Mas mahirap po kasi na maging ikaw mismo. Dinadown mo na rin ang iyong sarili. Ano pong nangyayari sa iyo? Madadagdagan din ang pag-ibig mo sa iyong pamilya. Habang nadadagdagan ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos, madadagdagan din ang pag-ibig mo sa iyong pamilya. Amen. Sa mga mag-asawa, maging sa ating mga anak. Alam niyo po, sa mga mag-asawa, huwag po tayong laging maging bitter sa ating partner in life, sa ating kabiyak. Kasi may mga mag-asawa, minsan nakakalungkot Kristiyano na kung mag-uusap sila at laging pasigaw. Laging pasigaw. Hindi ba pwedeng panambing naman? Amen. Hindi maiwasan po sa mag-asawa ang mag-argue. Sa amin, dumarating yan, nagtatalo, at kung minsan nga nag-aaway. Hindi maiwasan yan sa mag-asawa. Pero mga kapatid, huwag naman laging nag-argue. Amen. Huwag naman laging nag-aaway. Huwag naman laging nagsisigawan. May mga pagkakataon na nakaka-stress ako sa aking may bahay. May mga pagkakataon na nai-stress ako sa aking may bahay. Siya naman nai-stress sa akin. Nagkaka-stressan. Pero huwag naman tayong laging maging stress o magbibigay ng stress. Amen. So sa couple, sa mga mag-asawa, lalaki at babae, may mga pagkakataon dapat binibigyan mo rin ng kasiyahan, kaluguran ng iyong asawa. Amen. Huwag laging konsumisyon at sama ng loob ang iyong ibibigay. Hello. Sa mga asawang lalaki na katulad ko, nayayaya ba natin ang date ang ating may bahay? Baka gusto mo pa siya naman tayo. O may nariregalo pa ba tayo? Sabi nga ng isang pastor, dapat nariregaluhan mo rin ng pabango ang iyong may bahay. Kung hindi naman nariregaluhan mo, hayaan mo siyang bumili ng pabango. Para at least naaamoy mo siyang mabango. Kesa naman makiamoy ka sa ibang mabango. Ito may bahay. Good! Amen. Hallelujah. Kasi pag
nadadagdagan ang pagmamahal at pag-ibig natin sa Panginoon, nadadagdagan din ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating sarili, sa ating pamilya, sa church. Amen. Dapat nadadagdagan din po yung pagmamahal at pag-ibig natin sa church, sa iglesia ng ating Panginoon. Mahal po ba natin ang iglesia ng Panginoon? Hallelujah. Dapat, sabi nga, di ba, ang church, katawan ni Jesus. Kung mahal mo si Jesus, siya yung ulo, automatic mamahalin mo rin yung katawan. Amen po ba? Sino dito sa minamahal niyang tao, ulo lang ang mahal niya? Di ba? Pagbuuan ang ating iniibig o minamahal. Ang church po, sa Ephesians chapter 5, ang church ay body of Christ at si Jesus ang head. Kaya kung mahal natin si Jesus, dapat mahal din natin ang church. Amen. Na kapag merong nangyayari sa church, kung saan tayo, nagmamalasakit tayo, teka lang, kumusta na ba ang church natin? Kaya nakakatuwa po yung mga kakabiran na umiibig sa Diyos at nag-reflect yung kanilang pag-ibig sa Diyos sa church. Gusto nilang bigyan ang church ng ganito, gusto nilang gumawa ng ganito para sa church. At kapag yun nga, bayaran na ng ating tinatawag na rent, meron tayong puso na makibahagi tayo. Amen. Kasi practical yan mga kapatid, reality yan eh. Sabi ko nga sa mga kapatiran, di ba? Aakyat tayo ito, ganda ng ating bihis, pero kung hindi po tayo nakakabayad ng upa, may ilan na nagbubulong-bulungan yung mga taga dyan, hindi nakakabayad yan. Amen. Siyempre, medyo rin tayo. Affected din tayo. At yung pagmamahal din natin sa fellowship, nadadagdagan din. Mahal po ba natin ang The True Vine Church? Yes. Hallelujah. Mahalin po natin ang The True Vine Church. Sino po ang proud na siya'y taga True Vine? Ako po ay nakikihalubilo sa iba't ibang organization, mga churches. At pag sinabing taga saan ka pastor, taga True Vine po ako. At bagamat ako ay nakikipag-fellowship sa kanila, I am working with them, may mga teamwork kami. Pero alam agad nila yung aking pinagpapauna. Meron po akong kinabibilangang church, True Vine, at ang aking commitment ay nandoon. At kung hihingi ng time ng True Vine Church yung aking commitment, nagkasabay sa ating ginagawa, ipapagpaliban ko muna po ang ating ginagawa. Kaya tingnan niyo po yung ating barangay prayer meeting. Di ba? Na-postpone noong October kasi ating anniversary. Pagdating ng November, nagkaroon ng bagyo. December naman, itutuloy sana. Kaya lang, may gawain tayong harvester sa Parañaque. Itong January, dito talaga naka-schedule at nakiusap naman sila na kung pwede for this January lang naman ay 3rd Friday. Sabi ko, sige po, walang problema. Hallelujah. At kung nadadagdagan ang pagmamahal o pag-ibig natin sa Panginoon, nadadagdagan din yung pagmamahal at pag-ibig natin sa isa't isa. Amen. Dapat mga kapatid, habang lumilipas ang taon, yung katabi mo, lalo kong minamahal o iniibig sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Amen? Yung agape love. Pag sinabing agape love, ito yung divine love, yung makalangit na pag-ibig. Kasi po maraming klase ng pag-ibig, Phileo, pag-ibig sa kamag-anak, sa mahal sa buhay, ang tawag diyan ay Phileo love. Pag sinabi namang eros love, pag-ibig sa asawa, kasi may sexual, kasamang sexual doon, kaya nga eros. Pag sinabing agape love, divine ito. Kaya dapat yung pag-ibig natin sa ating kapwa kapatiran, kapwa mananampalataya, yung agape, yung divine love, makalangit na pag-ibig, nadadagdagan din. Amen. At kapag nadadagdagan yan, I'll tell you, pag mamalasakitan mo siya, andun yung pagtulong mo sa Kanya, andun yung panalangin mo sa Kanya. Amen po ba? At iiwasan mo siyang tisurin. Amen. At parang tahimik ka ito. Kaya dapat talaga nadadagdagan yung pagmamahal at pag-ibig natin sa Panginoon. Nang sa gano'n, nadadagdagan yung pag-ibig natin. Ulitin ko po sa church, sa fellowship natin, sa The True Vine Church. Ito'y gawain ng ating Panginoon. Sa Panginoon po ang The True Vine, hindi po gawain ng tao yan o ng mga pastors. At the same time, yung pag-ibig natin sa isa't isa, yung pag-ibig po natin sa kaluluwa, sa mga hindi paligtas. Nawa mga kapatid, magkaroon tayo ng ganitong kaisipan at ganitong damdamin na kapag ang taong ito na aking kausap,
kahalo-halodino. Pag hindi ko nakatanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili ng tagapagligtas, siya'y mapapahama. Papa-impyerno ang kanyang kaluluwa. Amen. Pag nadadagdagan po ang ating pag-ibig sa Panginoon, nadadagdagan ang ating pag-ibig sa mga kaluluwang hindi paligtas. Ang tendency nito, aakayin mo sila sa Panginoon. Ang tendency nito, magpapatotoo ka sa kanila. Ang tendency nito, babahagian mo sila ng salita ng Diyos. Ang tendency nito, mga kapatid, aakayin mo sila sa church. At kung nadadagdagan yung pag-ibig o pagmamahal natin sa Panginoon, nadadagdagan din ang ating pag-ibig sa ating bansa. May pag-ibig po ba tayo sa ating bansa? Magpapasimula po yan sa barangay. Ipapagpay natin ang ating bansa, ang ating barangay, tapos mag-i-involve tayo sa kung anong activities meron ang ating barangay sa ikabubuti. Bakit po? Kasi mahal natin ang ating bansa. Mahirap na direktang mahalin mo ang bansang Pilipinas, yung barangay mo hindi mo mahal. Amen? Dapat magmamanifest muna yan yung activities, yung prayer sa barangay, tapos yung ating pakikipag-involve sa barangay, sa syudad, at sa ating bansa. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, first pastors meeting po namin kahapon, nung Friday. Bago pa lang yung pastors meeting, nag-jot down na ako, nag-ilista na ako ng mga gusto kong isuggest. At talagang hindi mapapakali ang aking espiritu. Sabi ko, pag hindi ko ito nasabi lahat. Alam niyo naman yung choleric eh. Talagang hindi mapakali ang choleric pag yung kanyang saloobin ay hindi niya naipahayag. So dumating po yung meeting namin. At may mga bagay akong binanggit. Actually, hindi pa tapos. Alam niyo po, ang naging, matagal ko ng kabigatan ito na nasa puso ko, dinadala ko lang. Pero ngayon talagang pinupush ko na. Kasi 25 o magpapasko, nag-text sa akin sa Pastor Richard Kimura ng Kabuyaw, ang kanyang asawa ay nasa hospital 50-50. Alam niyo naman, ang sitwasyon ng pastor. So nagpakalat ng text o yung any amount that you can help the Pastor Richard. Tapos pagdating ng magbabagong taon, yung magbabagong taon ba yun, si Pastor Love naman, nasunugan. Yan nila. Yung kanyang, buti na lang, yung upper lang ng bahay niya, sunog yung bubong, yung kesame, walang nasaktan sa kanila, at yung mga gamit, isan pa naman, yun nga lang, hindi na pwedeng tirahan yung bahay. Kasi naman yun, meron daw sila ulo. Kaya talaga pag ano, no? May sila ulo sa lugar nila na nakipag-away sa tatay. At sabi ng sila ulo, may mental defect siya eh. Pag umalis ka, sabi sa tatay, susunugin ko damit mo, umalis ka, sinulog ka yung damit. Yun, pag sunog yung damit, lalakas na ng apoy. Tapos si Ados naman, at least ang meeting namin noong Friday, Ados naman, nakatanggap ako ng text, yung asawa naman ng Pastor Jerry Morris ay isinugod sa hospital dito sa may Pasay Sanitarium, yung hospital ng mga Sabalista. High blood naman, ang kanyang dugo ay nag-200 over 100. Kasi stress din, at siguro may mga nakain din, plus sunod itong 2013, ang namatay sa kanyang pamilya ay 5 yata. Magbabagong taon, may binalita sa kanya yung kapatid niyang lalaki na nakakatanda, namatay naman sa sakit. Sabi, 2013 ang namatay sa amin, kasama yung asawa ni Russell, dito. Siguro kasama na yung sinagpagas ng kanyang dugo. So, lahat yan ay, siyempre, alam naman natin ang takbo, ang kalakaran, ang sitwasyon. Kaya sabi ko sa meeting namin, Pastor, magsasuggest ako na every pastor's meeting natin, ang bawat pastor ay magbibigay ng tako 100. Ano yan? Pastor's fund yan. Kasi yung sitwasyon ng mga pastor, sabi ko, para pastor, pag may mga emergency, siyempre, papadaan ka ng text. Pag na-text mo ay kapos din, tulong may bibigay. Imagine, sabi ko, pinaliwanag ko sa pastor's meeting. Kung halimbawa, bawat buwan, ang bawat pastor ay magbibigay ng tago 100. Natapos ang 2014 nung walang nangyari. Isipin natin, may pondo tayo ng ganitong amount. Tapos madadagdagan. So, nagkaisa lahat sila. Sabi ko,
Ako na magbo-volunteer, ako na maniningil, ako na rin maglilista. Biniro ngayon isang pastor, o sino may tiwala kay Pastor Alex? O lahat may tiwala. Ay, yun lang pala ang hinihintay. Alam niyo po, nung Friday ay 50 na pastor ang nakagad ng bigay. So may listahan ako. At gagawan pa namin ang tinatawag na policy kung paano i-distribute yun pag may emergency at sino ba makakuha. Kasi kailangan may policy ganun yun eh. Sa next pastor's meeting. Kaya nga binibiro ako ni Pastor Joe Biasong eh. Sabi niya, Pastor Alex, ikaw yung czar. Sabi ko, hindi. Talagang yung kabigaan sa puso ko. Inopen ko na rin po yung SSS, yung Pilgrim's Pag-ibig. Sabi ko, ilang beses ko nang inattempt na i-open to. Ang sagot sa akin ng ilang mga pastor. Sabi ko, personally, disappointed ako. Nag-open na ako sa kanila noong Friday. Personally, disappointed ako. 4 ng miyembro ng aking pamilya na hospital. Wala akong PhilHealth, wala lahat. Kaya, salamat sa Panginoon, natulungan ako ng church na meron na akong PhilHealth, meron na akong SSS. Sabi ko, paano yung mga kapastor natin? Wala. So ngayon, minu-workout na yun. At sabi ko sa mga pastor, nung lumapit sa akin, kaya ano, kasi isa ko sa board ng fellowship, tututukan ko yan, ipupush ko yan. Sabi ko, it's really about time na dapat ang mga pastor ay may ganyan. Alam niyo po kung bakit? Ito po yung sinasabi ko, dapat nadadagdagan yung pagmamahal at pag-ibig natin sa fellowship, sa church, sa mga kapwa natin. Kasi alam niyo po, ako ngayon ay connected sa AGA. Hindi naman, halos 1 year akong hindi active, pero dumadalo ako, pero ngayon nagpapasimula ako maging active. Sabi ko nga, nakita ko kung anong meron tayo na wala sila, pero nakita ko rin at the same time, yung wala, yung meron sila, na wala tayo. At sabi ko sa kanila, hindi naman masamang pangopya, kung mabuti ang kinokopya. At ang sabi ko, actually, walang original sa atin. Lahat naman kinokopya natin sa salita ng Diyos. At sang-ayon naman sila. Nadidevelop po yung tinatawag na pagmamahal at pag-ibig sa aming mga kapwa-pastor. Kaya nga nung pastor's meeting talagang bigay tayo ng tulong kay Pastor Rab, abot. Kay Pastor Richard, abot. Yun po yung kabigatan eh. Siyempre, mga kapwa mo pastor yan, alam mo kung baga yung ligaw ng ligawan, yung sitwasyon natin nga. Sino makakaintindi sa kapwa pastor kundi kapwa pastor? Yung lubos na makakaintindi. Sino makakaintindi sa kapwa sundalo kundi kapwa sundalo? Yung lubos na makakaintindi. At sino makakaintindi na lubos sa pulis kundi kapwa pulis? Then, siyempre, isang ano niya. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, at gayon din yung sa Bagong Bayan, first pastor's meeting naman namin kahapon. Meron pong meeting ng AGAP, yung lahat ng kapastoran ng Taguig. Ngayon, kaming mga taga-Bagong Bayan ng pastor. Sabi ko doon sa isang pastor, Pastor, medyo confused ako. Ang residence ko ay Lowell Bigutan, ang church ay paglagpas ng tulay, Bagong Bayan. Sabi ko kay Pastor Jim Taro, saan ba ako sa Bigutan o dito? Sabi, Pastor, dito ka, kailangan ka namin dito. Huwag ka sa Lowell Bigutan. Sabi naman ng isang pastor, Pastor, pwede ka dalawa. Para pag may biyaya doon sa kabila, sabi ko, di salo ko lahat. Kaya lang, magastos din. Pag may mga contributions, dalawa rin ang kinukontributan mo. So, nag-decide ako, dito po sa Bagong Bayan. At naniniwala ako, meron pong purpose ang Lord kung bakit napunta tayo dito. At kahapon, nag-held po kami ng meeting na lahat ng pastor ng Bagong Bayan. Ang Bagong Bayan po kasi ay composed of 15 churches. Ang active lang ay 6, 7 hanggang 8. So, inabutan ko sila doon, 6 lang sila. Nung dumating ako, 7 na kami. Ay may dumating pang isa. Ano na kami? 8. At yun nga, meron po kaming pinaplano na magpo-courtesy call kami kay Kapitan Dingdong Santos. Kasi ang problema kasi dito sa Lower Bigutan, yung kapitan dito, lalo yung si Ading Cruz, kagano na nila yun, plus Christian pa. Kaya madaling mag-penetrate. Ang problema sa Bagong Bayan, si Santos kasi hindi po yan talaga dating kahitano eh. Ano yata yan eh, hindi nga na. Ngayon, nagkahitano na. At hindi pa siya Christian. So, hindi ganun kadaling yung mga pastor at mga churches. Although, kilala nila yung ibang mga pastor. Dito po sa Lower Bigutan, may lupon po tayo sa barangay na pastor. Ngayon, ang gagawin po namin, magagawa kami ng sulat, hihingi kami ng courtesy call sa barangay captain, at kami po ay mag-volunteer na mga kapastoran na every Monday, yun ang unang hakbang namin, every Monday sa kanilang flag ceremony, kami yung mag-offer kami ng service namin na pwede kaming mag-pray
at mag-exhort ng Word of God. Every Friday yun, hari na kami mga pastor. So ito po yung sinasabi ko ngayong 2014 mga kapatid, madagdagan ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. At kung nadadagdagan ang pagmamahal at pag-ibig natin sa Panginoon, it all follows. Alin yun? Love to yourself, love to your family, love to your church, love to the fellowship, love to the ministry, yung ating ministeryo, love to each other, love for the lost souls, and love for our country. Hallelujah. Kaya nawa, yan po yung mga alagang bagay na madagdag sa atin. Patuloy na ma-inlove tayo kay Jesus. Amen? Patuloy na madagdagan yung pagmamahal at pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pangalawa, na dapat mag-increase sa atin o madagdagan ngayong taong itong 2014, wisdom from God. Karunungang nagmumula sa Panginoon. James 1:5-6. Sabi po sa James 1:5-6, if any of you lacks wisdom, sino man sa inyo nagkukulang ng karunungan, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Humingi kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya lang, ito yung manner ng paghingi sa verse 6. But let him ask in faith. Dapat may pananampalataya with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Parang hangin yan ay tinataboy magkabi-kabila ng hangin, yung mga nag-aalinlangan. Mga kapatid, lalo na po sa ating kapanahunan, napakahalaga ng karunungang nagmumula sa Diyos. Amen. Totoo, marami na po tayong marunong ng mga tao dito, matatalino, maaalam. Ang mga mambabatas natin, pag tinignan mo sila pinakinggan, marunong, maaalam sila. Pero ang sinasabi ko po ngayong umaga, madagdagan pa tayo ng wisdom na hindi galing sa tao, kundi wisdom na galing sa Diyos. Amen. Karunungang nagmumula sa ating Panginoon. Karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5, 15-17, Ephesians 5:15-17. See then that you walk circumspectly. Kayo'y mamuhay. Yung paglakad yan ay pamumuhay. Not as fools, huwag maging mangmang. Hindi katulad ng mga mangmang, kundi maging mga marunong. Redeeming the time because the days are evil. Samantalahin yung pagkakataon sapagkat ang araw ay masama. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Kaya sa pag-unawa, pag-alam sa kalooban ng Diyos, we need God's wisdom. Amen. Dapat nadadagdagan yung wisdom natin patungkol sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Dapat nadadagdagan yung wisdom natin patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Paano mangyayari yun? Mga kapatid, lagi po tayong magbasa. Alam niyo po ba, ang pinaka-matinding libro sa lahat ay Bible? Alam niyo po ba na ang pinaka-masarap basahin ay Biblia? Ang pinaka-pinagkukunan ng lahat ng karunungan ay Biblia. Hello? Kaya salamat sa internet, sa Google, makakapag-research ka. Pero yun ay reference lang po yan. The best pa rin ang Bible. Ito pa rin ang pinaka-core. Ito pa rin ang pinaka-puso. Amen. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng Bible. Amen. Dagdagan po natin ang pagbabasa natin ng Bible, ng salita ng Diyos. Madagdagan ang ating karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos. Dapat na, yan ang mastery natin, yan ang perfect natin. Sa salita ng Panginoon, of course, sa mga plano at layunin ng Panginoon, madagdagan ang ating karunungan. Dapat at least meron tayong idea sa mga plano at layunin ng Panginoon. Amen po ba? Sa mga gustong gawin ng Diyos. Alam niyo po sa mga bagay yan, dapat walang Kristiyanong mangmang dyan. Yung sasabihin niyang hindi ko alam, kasi nga sabi ng salita ng Diyos, my people destroyed because lack of knowledge. Ang aking bayan, ang aking tao, ang aking anak ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya pag kulang ka ng kaalaman, I tell you, malamang ang kapahamakan, lamang na mapahamak po tayo. Kaya dapat humihingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Alam niyo po, ang karunungan ay nagbubunga ng knowledge, ng understanding, yung malawak na pangunawa.
We really need wisdom, God's wisdom from time to time in our daily life, especially nowadays. Sa panahon po ngayon, napakahalaga po ng wisdom. Ang hirap po, lalo sa mga death or life and death na decision. Talagang aasahan mo na lang ang wisdom ng Panginoon kasi no one knows eh. Talagang sabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan na ma-discern ko ito, malaman ko ito. Bigyan mo ako ng karunungan na mapagpasyahan ko ito ng tama. Dapat po, nalalagdagan tayo ng tinatawag na God's wisdom. Naihingi po yan sa Panginoon. At nakukuha po yan sa mga salita ng Diyos. Pangatlo, na dapat na nalalagdag sa atin, faith in God. Yung ating pananampalataya sa Diyos. Nag-i-increase po ba ang ating faith? Pakisabi sa iyong katabi, dapat madagdagan pa ang iyong pananampalataya. Tingnan niyo po ang mga babasahin kong talata, unawain po natin. Sa Matthew chapter 9, 20 to 22 muna. Unahin muna natin ito para in order tayo. Matthew chapter 9, sa 20 hanggang 22. Yung babaeng ginaagasan, may bleeding po siya. Sabi niya, ay pumunta sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. 21. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, if only I may touch his garment, I shall be made well. Ito na. But Jesus turned around and when he saw her, he said, be of good cheer, huwag kang matakot. Anak, your faith has made you well. Sino ba ang nagpagaling? Anong dahilan kung bakit siya gumaling? Si Jesus ang nagpagaling, pero dahil sa iyong pananampalataya, tingnan niyo po yung binigkas ni Jesus, oh. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Tapos sabi sa 29, then he touched their eyes, yung mga bulag naman ito, saying, according to your faith, let it be to you. Kumbaga, kung ang pananampalataya ninyo yung makakita kayo, mangyari sa inyo. Eh kung paano yung pronouncement ni Jesus, yung kanyang declaration, halimbawa, ang pananampalataya ng mga bulag ay makakita lang isang mata nila, mangyari sa inyo, isa lang mata nakakita sa kanila. Pero sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kanyang pananampalataya, makakita sila, mapapagaling sila. Sabi ni Jesus, yun yung mangyari sa inyo. Ngayon, anong pananampalataya mo sa iyo? Sa sarili mo. Anong pananampalataya mo this 2014? Kung ang pananampalataya mo ay katulad pa rin ng 2013, I tell you mga kapatid, late na late ka na. Amen. Magdagdag ka naman. Magdagdag po tayo. Mag-upgrade po tayo ng ating pananampalataya. Amen po ba? Na dapat ngayong 2014, ang ating pananampalataya, may gagawin lalong mabuti ang Diyos, may gagawing dakila ang Diyos, may ibibigay ang Diyos, magiging maganda. Minsan, alam niyo po, talo pa ang mga Kristiyano ng mga Chinese. Yung mga mangkupong soy. Naalala ko yung napanood ko sa meron silang charm, yung mga lucky charm ng mga Chinese. Pinakamura yata, 3.5. At maraming bumibili. Isip-isip ko, magandang negosyo ko. Kadabi, magkahit-kahit kang mga at kunyari, bulong-bulungan natin. Pag binili nito, halagang 3,000. Ang inyong negosyo yung lalago. Kaya binibiro ko sila habang nag-load kami, sabi ko sa atin, the best na yung prayer, at yung faith. Amen. Wala nang laki-laki charm. Hello. Wala nang pangapangultra. Wala na rin mga anting-anting. Kasi yung mga anting-anting nakakaano pa yan minsan eh. Yung inuwento ko, isang sundalo, pinamanahan ng anting-anting. Sabi ng lolo niya, bubuksan mo lang ito sa sandaling kagigitan. Bakbakan na. Siya na lang yung natitira. Pagbukas niya, nakalagay sa sulat, anting-anting ng lolo niya. Takbo na ako.
Kaya sabi nung lolo niya, yan ang magliligtas sa'yo. Ligtas na siya, tumakbo siya. Yun lang pala yung anting-anting. Sino po dito may anting-anting pa dyan? Abay, isuko nyo na yan. Baka meron pa kayong mga pasinto-sinto sa bewang. Kaya siguro kayo ginagalis eh. May mga oras-orasyon pa. Wala na po yan. Amen. Sapat na si Lord at yung ating panalangin at pananampalataya. Dagdagan po natin ang ating pananampalataya ngayong taong ito. Sabi po sa chapter 15:28, idagdag pa po natin to. Woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Tingnan niyo po mangyari kung ano yung ibig mo. Malaki ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, sa gusto rin pala nating mangyari, napakalaki pa rin po ng issue usapin ng ating pananampalataya. Sino gustong umunlad, umasenso, sumulong, pagpalain? Dapat yun ang ating pananampalataya. Amen. Na Panginoon, alam ko, pagpapalain mo ako, ano ba ang mangyari? Pagpapalain mo ako, ito ang aking pananampalataya. Dinideklara ko po sa pangalan ng Panginoon Jesus at tinatayuan ko po. May sakit ako kahit pa, nilipas ang sakit na yan. Ito pa rin ang mangyayari sa akin. May problema ako, kahit pa, nilipas ang problema yan. Ito pa rin ang mangyayari sa akin. Faith. Amen. Katulad po ngayon, pagpasok ng yung asawa ng pastor, nagkasakit, may nasunugan, isang araw. Kung ang pananampalataya mo ay hindi nadadagdagan, bagkus na babawasan pa, mag-iisip ka. Malas yata ang taong 2014, ang sama ng pasok. Pero hindi po yun ang aking pananampalataya, lalong hindi yun ang aking tingin. Kung may ikukwento pa ako sa inyo, bakit matakot pa kayo Hindi kaya nagdadalawang isip ako, kwento ko pa ba o hindi na? Anyway, nabalitaan naman nyo. Alam nyo po, kung meron nangyari sa Sorsogon, sino po nakabalita yung isang aksidente doon? 6 na pastor. Oo. Mga taga-Laguna po yun. Yung isang pastor doon ay bishop ng Calamba. Ang laki po ng kanyang congregation. Yung sasakyan niyang yun, bagong-bagong bigay sa kanya. Sila po ay nagsama-sama, buti nga hindi nakasama si Pastor Richard pero nakausap niya bago umalis. Dalawang convoy po sila, magdadala ng relief sa Kabisayaan. Siyempre, ang daan ng Bicol. Hindi alam kung inantok o kung ano nangyari, pero sumalpok po yung unang convoy sa bus yata. Patay na. 6 na pasto. Tapos yung isa, kaya pala yung isa na una, ang kwento ko sila, yung isa na una ng 15 minutes. So naghintay sila, tumatawag. Wala rin lang ng ring. May sumagot, pulis na. Sabi, sino tinatawagan mo? Ano na, yun na, may nangyari hindi maganda. Bishop pa yun, Pag sinabing bishop, siya yung sa Calamba. Hallelujah. Pero magkaganon pa man mga kapatid, uulitin ko, hindi po yun ang ating pananampalataya. Lalong hindi yun ang ating tingin o pananaw. Hello? Totoo, tanggap natin na may mga pagkakataon, may mga bagay kung minsan na hindi natin maunawaan na pinapayagan ng Diyos. Pero ang dulo pa rin doon ay mabuti at maganda because God is so good no matter what. Amen. At hindi tayo dapat ma-intimidate sa mga bagay na yan. So, dapat madagdagan ang ating pananampalataya. Lalo na po sa panahon ngayon. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, palakasan ng pananampalataya? Amen. Kaya ang pananampalataya, pag nadadagdagan ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos, nadadagdagan ang ating pagtitiwala una sa Diyos, pangalawa sa ating sarili. Amen. Dapat po ganito Ako wala akong tiwala sa sarili ko. Pero nung magtiwala ako sa Diyos, una, ang pagtitiwala ko sa Kanya, at nagtiwala na rin ako sa sarili ko. Amen. Kasi minsan may mga Kristiyanong ang laki ng tiwala sa Diyos, pero sa sarili walang tiwala. Kaya hindi mag-work. Sabi nga, it takes 2 wings